Ganun nga, kinukulong nila lahat, yung mga bakal. Siguro, baka gusto nila mag-declare martial Parang Kung mag-declare sila ng martial hindi napapayag ang taong bayan. Thank you, Manong. Hindi ibig sabihin kasabot ng mga sundalo. And I'm still hoping sa one-time, big-time rally, I'm still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Maski maliliit. Kaya yung mga pulis na utosan, nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon niyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para may nakawin lang. Tinanggal, for the first time ever in the history of the Philippines, PhilHealth, zero. Ninakaw. Kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kaya sinabi ko, hindi tayo babayan ng ating Panginoon. Dahil nasa ating katotohanan. Thank you, Manong. Isa lang po. Ano pong opinion ninyo sa mga sunod-sunod po na Iza Aldana po o Philippine Insider News? Ano pong masasabi po ninyo na yung mga naliling po sa ating flood control projects tulad nila Cabral na medyo meron po tayong mga death na mga incidents po? Ano pong opinion po ninyo? Kailangan maimbestigahan yan. I don't believe na nagpakabatay yun. Unang-una, takot sa height yun. May tumawag sa kanya na pupunta ron. At nagbalik-balik doon at may tumatawag na punta ka ron, punta ka ron. Palagay ko tinulak. Dahil siya magsasabi, yung mga, ang balita ko, siya nakakalam lahat yung mga kalukuhan. Hindi nila magagawa yan kung walang blessing ang Malacanang. Hindi magagawa ang public or highways lahat yan kung walang blessing ang Malacanang, maliwanag yan. Gob, good morning. Val Gonzales po, DZRH. Yung inisa-isa ho ninyo kaninang flood and infra projects na nakita ninyo dun lang sa Ilocos Norte. Ito yung nailista ko, I don't know kung tama yung nailista ko, pero inaantay kong banggitin ninyo kahit rough estimate lang po kung magkano ho yung nabanggit na mga flood control infra projects na ano man yan. Nasa listahan. Nasa listahan yun, record lahat. Lahat ng nilabas ko rito, nasa listahan. Yung mga record, nandyan lahat ang mga record. It's all recorded. Hindi ako maglalabas dito na hindi naka-record. Opo, sige, kunin po namin. Public, nasa public na yan. Kunin po namin mamaya yung Yes, estimate kung ilang projects at kung magkano yung projects. Then, ang last... At saka time and date ang pagkatapos. Nandyan lahat. So yan ang ebidensya ng kalukuhan ng mga projects sa Ilocos Norte. The hometown of the president. So it happened all over the country. Example na lang sa bayan niya mismo, kaya ginawa na lahat. Kaya naglakas loob din yung mga engineers na gumawa dahil utos sa kanila para makapag-produce ng pera. Ang sistema, ibibigay yung project at babayaran nila diskaya kagad. At yung project, babayaran naman kagad. Kagaya sa Ilocos Norte, lahat ng project na yun, bayad na in advance. Advance payment. Si mismong diskaya nagsabi, advance payment. Kaya kinukulong nila eh. Last na lang, Gob. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho noong February 1986.
Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, makikiusap ako na sila mag-decide ng date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw na ang future ang kabataan. And I remember very well yung sinabi ang national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nung sa Rizal. So, nandiyan ko mga kabataan, wag kayo matakot. Future niyo ito, hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Pero kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin mo nila sa inyo ay ikaw na bang magdesisyon? Prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabay din doon sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok na. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, Opo. hindi na... February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP, ngayon na eh. Pero depende kung anong gusto doon mga grupo. Kung February. Okay, thank you. Magandang umaga po, Darlene, kahit po GMA Integrated News. Pagkatapos po natin ninyong talakayin yung mga issue at mga aligasyon, ano yung panawagan ninyo sa kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Tao bayan umuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo na military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Imposible mapagtakpan nyo ito. Imposible. Hindi naman buo lahat ng Pilipino. Ang liwanag, maliwanag pa sa buwan. Hindi tayo papayag yan. Hindi papayag mga Pilipino. I'm dead sure, karamihan ng Pilipino lalaban. Last na lang po yung sa one-time, big-time rally. Meron na po ba kayong nakausap na personalities sa mga grupo na nag-commit na sasama? Wala pa. Pero ang nasisiguro ko marami sasama. Salamat po. Thank you. Next. Name. Hi po, Gov. Good morning. Janice Navida po of Bulgar. Gov, with the recent issue po sa Venezuela, kung saan dinampot at ikinulong yung kanilang President and First Lady, sa tingin niyo po ba posible rin po itong mangyari sa Pilipinas at ano po yung nakikita niyong magiging consequence? Possible. Kung hindi na raw uli, ibig sabihin, hindi gagalaw ang military. May ibig sabihin yan, bakit niya sila hindi gumagalaw? So, kung mahirap pumasa, palagi ko naman, nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest, na from now on, mag-usap-usap muna kayo sa, like, to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo bago kayo patawag sa Malacanang. Mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also the police, headed by General Tatay Nartates, mag-usap-usap kayo mga general bago kayo patawag sa Malacanang. Makakala another maglalagay uli sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Ang suggestion ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak.
isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayong malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yun. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa mga kurap o sasama kayo sa ikabubuti sa ating bansa. So suggestion ko lang po yun, and you are welcome to join us in that rally. Dahil di naman natin palisin eh. Wala tayong babayulit na konstitusyon. Sabihin nyo lang, ayaw nyo korupsyon in public. Baka mamaya, press ko lang, hindi pwede yun. In public. They should announce na ayaw nilang nangyayari. Kung hindi, may ibig sabihin yan, involved din sila sa korupsyon. Apo. And another question po, any reaction po doon sa binitiwang statement recently ni Remulla na even the justices and judges are corrupt? Sabi ni Remulla, Apo. mga justices corrupt. Sila lang hindi corrupt. Ibig sabihin. So, Kayo po ba naniniwala? hindi ko paniwala. Ako, naniniwala ko na ang huling punta natin ng mga justices, ng Supreme Court. Kaya, kung mahuli si Marcos, kailangan mag-usap-usap ang military and religious organization and the Supreme Court. Pipili sila kung sinong acting president. Then, stop election. Hindi pwede ipagpatuloy itong gobyerno ito. Okay, thank you po. Magandang tanghali po. I'm Celerina Monte from NHK Japan TV. Sir, are you not concerned that you will be arrested